Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanya o sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at making sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Naligo na ba ang lahat? Bigla tayong nawalan ng tubig, no? Ano pa man, ay patuloy tayo sa pagninilay natin sa mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa kanyang pamamalagi. Ngayon po ang kanyang huling araw dito sa tahanan ng mahal na Birheng na Soledad, ang kanyang ina. Paggabi nakita po natin na napakaraming tao ang nag-uunahan na makalapit, makahawak sa kanyang imahin. Marami rin napapaisip, bakit ba kailangan silang mag-unahan? Bakit kailangan magtulakan? Kasi nandito naman ang Nazareno ng ilang araw, pero sadyang may mga deboto na ang trip ay talagang makipagbalyahan o makipagsiksikan. No? Pero yan ay siyempre ayon sa kanila pong pagpapahayag ng kanilang debosyon. Pero dito sinasabi ni Jesus, at sana yun kasi yung pinakamahalaga, no, na nakikinig tayo sa sinasabi ng Poong Jesus Nazareno. Hindi lang basta magdidebosyon, no? Hindi lang basta magpapasanan, magproposisyon, kundi ang mahalagang tanong din, ano ang napulot natin ng mga mensahe na binibigay ni Jesus. Kaya nga pumupunta siya, no, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sinagoga o templo o tahanan, at doon ay nakikipag-usap siya. Ito yung paraan niya ng pagtuturo, no, sa kanya po mga tagasunod. Sa ebanghelyo natin ngayon, sinasabi na napakaraming tao ang sumama kay Jesus. Habang siya'y naglalakad o marahil patungo sa isang lugar, napakaraming tao. Pero dito sinabi niya na kung ibig talagang maging alagad ko, kailangan muna natin tanungin ang ating mga sarili. Kaya mo bang iwan ang lahat
para lang sumunod sa akin. Kasi baka daw po, no, sa simula lang. Minsan sinasabi natin, ang daming tao kapag pasanan, kapag misa, wala. Yun yung gusto nating ipamulat din, no, sa mga, lalo tigit sa mga kabataan na nagdidibosyon, na mas mahalaga yung nagsasama-sama tayong nakikinig sa kanyang sinasabi o sa kanyang itinuturo para mas nauunawaan natin yung pinaka-intensyon na bakit nga ba siya naparito. Ito ay para sa kaligtasan nating lahat. Pero sabi dito, yung mga nagiging balakid, no? Kung bakit ba hindi natin natatapos, puro tayo simula, puro pagsimula lang. Minsan, ang pagsunod kay Kristo, ang nagiging hadlang mismo, mga pamilya natin. Masyado tayong focus, masyado tayong attention natin nasa pamilya. Asawa, anak, sila yung minsan nagiging o kadalasan nagiging dahilan kung bakit hindi ka nagsisimba. Kasi sabi dito, no, ang hindi pwede maging alagad ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, anak, asawa, kapatid, o maging sa sarili ng higit sa akin. Hindi yan sinasabing huwag mong mahalin ang iyong pamilya, pero ang pinakalinya ay nang higit sa akin. Kaya nga nilinaw ni Jesus yung nakalipas na linggo. Ano ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos. Unang-una ang Diyos. Bago pa ang pamilya. Kasi kayang-kaya mong mahalin yan, ang pamilya, kung kaya mong magmahal sa Diyos. Ang sabi din, hindi ka pwede maging alagad kung ayaw mo pala ng paghihirap. Kasi ang sino mang gusto maging alagad, dapat marunong magpasa ng krus, umako, tanggapin ang kanyang mga pagsubok. Baka akala natin kapag sumunod tayo kay Kristo, no, sa poong Jesus Nazareno, hindi ka natatanda, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mangungutang, hindi ka na mangangailangan. Hindi, lahat yan nandiyan dyan pa rin. So, kaya mo pa ba? Kasi baka pag sinabi, sumusunod naman ako, sana payamanin mo ko, pa-asensohin mo ko. Baka yun yung dahilan. Yun ba yung pinaka reasons natin na kaya tayo nagdidibosyon? O kapag nagkasakit, bakit naman ganun, Panginoon? Nagdidibosyon naman ako sa iyo, bakit mo ako binigyan ng sakit? O kung sino man sa kakilala mo ang nagkaroon ng malubhang sakit. Tapos yan, ayaw ko na. Eh pag sinabing pagtatawanan ka ng kung sino man, lalo tigit, magtatawa sa iyo ang demonyo. Simula ka lang pala eh. Sabi ko na eh, pag-isipan ng mabuti. Pama't kagabi narinig natin, ang sabi sa Ebanghelyo, napakaluwag pa doon sa langit. Napakaluwag pa. Pero hindi tayo basta-basta yung pupwersahin ng Diyos na halika rito. Kailangan mong magdesisyon. Ang pagsunod kay Jesus, nangangailangan ng isang mas malalim na pagninilay bago mo sabihin, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi ito madali at hindi ito basta-basta. Hindi tayo basta dun sa paramihan ng tao. Nandoon tayo doon sa kalidad ng atin pong pag-unawa at lalim ng pananampalataya. Wala sa paramihan, kundi kung sino ang talagang tunay na tatagal hanggang wakas. Amen?